Nasaan na kayo yung childhood best friend ko? Tanda ko pa noong bata pa ako, madalas talaga ako naglalaro noon kasama yung mga pinsan ko sa may labas ng bahay namin. Wala sa likod, wala sa harap. Kabilang ang 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, game na! Asa na kayo? Bang Jet Jet? Hoy, ako agad. Bang Laika? Ay, nahuli ako. Nasaan na kayo si Jed? Hihihi, bahala ka dyang maghanap. Hihi, ha? Nagtatago ako nang bigla ko makita yung isang batang babae na naglalakad. Medyo mas matangkad siya kaysa sa akin. Sino yun? Bang Jed! Oh, sino una ko nataya sa inyo? Ikaw, Laika? Hindi, si Jet Jet oh. Hoy Jet, sino tinitingnan mo dyan? Wala. Sinong taya? Si Jet Jet. Tumago na kayo. Hay, ano kayang ulam sa bahay? Ay, dadaan pala muna ako sa tindahan ni na Manong Jepoy. Bibili ulit ako ng plastic balloon. Habang naglalakad ako pauwi nun sa bahay namin, muli ko nakita yung batang babae. Siya yung dumaan kahapon sa amin ah. Sino ba yun? Malapit lang kaya siya sa bahay namin? At dahil nga madalas ko nakikita yung batang babae, di ko na napigilan magtanong sa mga pinsan ko. Kilala niyo ba yung babaeng laging nadaan dyan? Oo. Di ko din kilala yun eh. Pero sabi nila nakatira daw yung sa lola nila dyan sa may kabilang bahay. Bagong lipat lang yata yan. Ano, magkukwentuhan na lang ba tayo o maglalaro? Tara na kasi. Sa sunod na dumaan siya dito, isali natin siya ha. Gusto ko din kasi siyang makilala. Naku, wag na. Di naman natin kilala yun eh. Oo nga, tayo na lang. Pero kahit ano pang sabihin ng mga pinsan ko nun, di pa din nagbago isip ko nun. Gusto ko siyang makilala at maging kaibigan hanggang isang araw. Sige po. Halika na yung pasok ka. Salamat. Jed, dito muna siya ha. Huwag mo nga awayin yan. Dito daw muna siya at may pupuntahan daw ang lola niya. Sige po. Simula no, naging magkalaro na nga kami. Lagi kasi siyang nasa bahay kasi doon siya iniiwan ng lola niya kapag may pupuntahan ito. Di ko na alam kung paano, pero naging magkaibigan din kami. Hindi na din kasi masyado malinaw sa memorya ko yung mga ginawa namin nung bata pa kami kasi sobrang tagal na nun. Pero ang alam ko, lagi akong pumupunta sa bahay nila nun. Tapos ganun din siya. Lagi din siyang pumupunta sa bahay namin para maglaro. Minsan nga kasama pa niya yung isa pa niyang pinsan. Basta ako yung tatay tapos ikaw yung nanay. Paano ako? Ano ako? Alam ko na, ikaw na lang yung alaga naming aso. Lo. Sira ulo ka talaga. Joke lang. Ang tagal mo naman. Kanina pa ako hindi makapagluto. Wala kasing apoy. Hinintay ko pa kasing matulog si nanay. Papagalitan ako nun kapag kinuha ko na naman yung pospor sa bahay. Madalas kami maglaro na ng bahay-bahayan. Minsan nga tinda-tindahan pa eh. Sobrang close na close kami ni Besh noon. Samantala, napapalayo naman yung loob ko nun sa mga pinsan ko. Parang ayaw kasi nila nakasama ko si Besh noon. Andiyan na naman pala yung isa. Arte-arte. Oo nga, feeling close. Huwag mo na lang silang pansinin. Hanggang sa isang araw, umabot na sa away kami ng mga pinsan ko. Tandaan mo, Jed! Di ka na namin kabati kahit kailan. Magsama kayo ng BFF mo. Wala akong pakialam. Oy, Jed! Bakit nag-away daw kayo kanina ng mga pinsan mo? Paano kapag nagkasakitan kayo, ha? Kayo talagang mga bata kayo? Kasi nanay, lagi na lang nilang inaaway si Besh. Bakit daw? Ewan ko sa mga yun, wala naman kami ginagawa eh. Naglalaro lang naman kami. Uy, kamusta pala yung school mo? Ako kasi ang hirap, lalo na sa math. Buti na nga lang nakarecite ako kanina kahit pa paano. Ay, ako din naman. May pinapagawa pa nga sa amin. Watawat ng Pilipinas. Ay, ako nga pala din.
magpaparada nga pala bukas, kailangan ng watawat. Sa bahay na lang nila lola tayo gawa. Kumpleto ako sa gamit dun. Sige, magpapaalam lang ako kay nanay. Nanay, punta lang ako kina Besh. Gagawa kami ng watawat, may parada kasi kami bukas. Ah, sige. Uy, Neng, andyan ka pala. Pasok ka muna. Ay tita, wag na po. Aalis na din naman po kami. Hay nako, sige. Ikaw, Jed, siguraduhin mo lang naggagawa ka ng project, hindi puro larong inatupag mo, ah. Lola, andito si Jed. Gagawa lang po kami ng project. O sige, pupuntahan ko muna yung lolo mo sa taniman, ha. Sige po. Tara, Jed. Tapos na ako. Ako din, ang ganda ng sa akin, oh. Teka, parang may mali dyan sa watawat mo. Ha? Bakit? Bakit pula yung nasa taas? Kulay asul dyan. Ang syunga mo. Ha? Ganun ba yun? Simula nung magkakilala kami ni Besh, lagi na talaga kami magkasama. Sayang nga kasi magkaiba kami ng classroom. Pero pag uwian naman, nagkakasabay pa din kaming umuwi kasi nag-iintayan kami sa gate ng school para sabay kaming umuwi. Akala ko gano'n na lang yun, na may kaibigan akong makakausap at makakalaro araw-araw hanggang sa... Uy Besh, anong lalaroin natin ngayon? Kahit ano na lang. Gawa kaya tayo ng treehouse, parang ang ganda nun. Jed, baka sa susunod na linggo, hindi na tayo magkita. Ha? Bakit? Babalik na kasi ako sa amin. Malapit lang naman yung bahay niyo eh. Diyan lang oh. Ang ibig kong sabihin, yung totoo kong bahay, sa malayo. Ganon? Oh, bakit? Doon ko na itutuloy pag-aaral ko. Mamimiss kita. Ang daya mo naman. Habang palapit ng palapit yung araw kung kailan aalis si Besh, lalo na akong nalulungkot nun. Iniisip ko kasi na wala na akong kaibigan na makakausap at makakalaro sa araw-araw. O Jed, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Ito, para hindi mo ako makalimutan. Salamat. Paano yan? Wala akong mabibigay sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Sige, alis na ako ah. Kita na lang ulit tayo bukas. Sige. Bye-bye. Yun na pala yung huli namin pagkikita ni Besh. Kasi kinabukasan, umalis na siya. Di man lang siya nakapagpaalam sa akin. Di ko na natatandaan kung anong sunod na nangyari nun. Basta ang alam ko, sobra akong nalungkot nun. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nun o mahahanap online. Kasi hindi pa naman uso yung Facebook nun eh. Ngayon kasi, sobrang dali mo na lang mahanap yung mga taong hinahanap mo sa dami ng social media. Tapos nung nag-uso na nga yung Facebook nun, hindi ko naman maalala yung pangalan niya kasi nickname lang niya yung alam ko. So hindi ko din siya mahanap sa Facebook. At years later, sa dami ko na naging bagong kaibigan, nakalimutan ko na din siya kasi nawala na din sa akin yung stuffed toy na binigay niya kasi hiningi sa akin ng pamangkin ko yon. Pero PS, binawi ko din sa kanya yon after ng ilang years. Sa buhay natin, may mga tao talaga na dadating sa buhay natin pero aalis din kasi wala naman talagang permanente dito sa mundo eh. Pero yung alaala nila, malungkot man o masaya, yun ang hindi mabubura sa puso at isip natin. Kayo, may childhood best friend din ba kayo? Kwento nyo din dyan sa baba. Don't forget to like this video and share nyo to sa mga kakilala nyo na makaka-relate din dito. So yun lang, subscribe and see you on my next video. Bye!